Master, welcome back again to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsumasamayin natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga Master, bago natin simulan ang ating kabanata ngayong araw na ito, huwag po sana natin skip yung ads mga Master, no, dahil malaking bagay na po yan sa ating munting channel. So simulan na natin kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 7391-7410. Kabanata 7371. Nang makita iyon, hindi napigilan ni James na matawa. Si Morgoth ay sinihilos. Kaya niyang lumunin ang lahat, pabayaan ang nothingness dead energy, kaya hindi nagulat si James. Gayunpaman, si Quintus na namamahala sa paglunok ng nothingness dead energy ay nagulat kay James. Quintus, napaungol si Xanthopos nang bumalik siya sa kanyang katinuan. Isa kang taksil. Paano mo? Bagaman hindi ito may kukumpara sa nothingness aura ng isang Kailoros god, ang iyong nothingness dead energy ay hindi masama. Pinunasan ni Quintus ang bibig niya. Pero bakit malansa ang amoy nito? Halos masuka ako sa paglunok nito. Natikman ko rin. Si Morgoth ay dumura ng ilang beses. Nakakadiri. May sophobot ako. This is simply an insult. Compensate me. Nang marinig ang kanilang mga salita, nagalit si Xanthopos. How dare you? Bago pa siya makatapos, nakita niya ang isang sinag ng black-white amethyst gold na liwanag na dumaan, na tinatangay sina Marius, Yanni, at Harper. Tapos, narinig ang boses ni James. Sige, Xanthopos, don't use such aggressive ways to avoid the bet. We both have statuses. We must be upright when beat and admit defeat when we lose. Nang marinig iyon, tumalikod si Xanthopos at tumawa. James, sa tingin mo nanalo ka talaga? Hindi ba? Inilahad ni James ang kanyang mga kamay. We've made a deal. Kung ang iyong Kailoros god ay nabigo at ang aking mga kaibigan ay dumating upang tumulong, ito ay iyong pagkatalo. Lahat ito ay nasa kontrata ng kaluluwa. Kontrata ng kaluluwa. Tumawa si Xanthopos na parang nabaliw. Masyado kang walang muwang at isip bata, James. Bakit tayo, isang powerhouse sa antas na ito, ay matali sa isang kontrata ng kaluluwa? Anong biro? Sa pagtingin sa kanya, nanatiling kalmado si James habang nagtanong, are you going to go against the contract? So, mayabang na tinuro ni Xanthopos si James. It was a trick to fool a idiot like you. Hindi ko inaasahan na seseryosohin mo ito. Bumantong hininga si James at tumango. Mukhang na-overestimated ko ang sitwasyon mo. Kung gayon, makakatanggap ka lang ng divine retribution. Divine retribution. Tumawa si Xanthopos. Tingnan natin kung paano mo gagawin iyon. Kung hindi mo kaya, ako na lang ang gagawa sa iyo. Hayaan mo akong maging tapat sa iyo. Kapag nasimulan na ang divine retribution ko, hindi ito titigil hanggang sa mamatay ka. Ni hindi ka na magkakaroon ng pagkakataon na humingi ng awa. Tapos, tinuro ni Xanthopos si James. James, bayani ka rin ng henerasyon, payuhan kang maging matalinong tao na nakakaalam kung ano ang makakabuti para sa iyo. Ibigay mo ang Kailoros Supreme Scepter at Phronodon, I'll go of Light Thea. Hindi ka ba interesado sa Supreme Path? Huwag kang mag-alala. Maaari kitang hayaang mamuhay ng hiwalay sa Great Historial Land kasama ang iyong asawa. Hindi ako makikialam sa kahit ano. Mula ngayon, maaari kang maging malaya, at ako ang magiging pinuno ng Health Realm. We won't interfere with each other. Upon hearing that, James raised his eyebrows. Tapos ka na ba? Ipapatupad ko ngayon ang Divine Retribution. Sabay-sabay, nagdilim ang ekspresyon ni Xanthopos. Mukhang hindi mo talaga alam kung ano ang makakabuti para sa iyo. Pagkatapos, biglang tinakpan ng kulay abong ulap ang langit. Ang hindi mabilang na mga karakter ng path na kumikislap ng black-white amethyst gold light ay lumitaw sa gitna ng mga ulap. Sa isang iglap, ang buong lugar ay napuno ng malakas na hangin, kidlat, at kulog, pati na rin ang hindi mabilang na itim-puti amethyst gintong mga ilaw na nagmumula sa lahat ng direksyon. Kasabay nito, nagulat si Xanthopos nang makitang nagbago na ang eksena sa kanyang harapan. Ang buong espasyo ay nagsimulang manginig ng marahas. Salamat Garrett at Christina sa pagbibigay sa akin. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling.
Kabanata 7372. Xanthocus, paparating na ang Divine Retribution. Biglang umalangaw-ngaw ang mga tawa ni James sa nanginginig na kawalan. Si Xanthocus ay tumangala sa takot at naikuyom ang kanyang mga kamao. James, drop the act. Mayroon akong triple nothingness martial technique. Kahit anong pilit mo, wala kang magagawa sa akin. Bago pa siya makatapos, isang malaking X-Wing chessboard ang lumitaw sa ilalim niya, na mabilis na lumawak. Kasabay nito, isang scroll na puno ng iba't ibang rune ang nakabalot sa lumalawak na X-Wing chessboard sa isang nakakatakot na bilis. Ito ay, natigilan si Xanthocus. Pagkatapos, nakita niya ang X-Wing chessboard sa ilalim niya na biglang sumambulat kasama si Zarya Light, pumailang lang sa langit at bumubuo ng sunod-sunod na energy wall na black-white amethyst gold. Biglang umalangaw-ngaw ang mga ingay sa itaas ng Xanthocus. Hindi mabilang na black and white lightning bolts ang tumama, mabilis na nilamon siya. Napasigaw si Xanthocus nang lumabas ang nakakatakot na nothingness dead energy mula sa kanyang katawan, na nabasag ang hindi mabilang na kidlat na nakabalot sa kanya. Nang lalaban na sana siya, ilang sinag ng itim at puting liwanag ang tumagos sa kanyang katawan. Humagulaw sa sakit, natagpuan niya ang kanyang sarili na nakulong ng hindi mabilang na itim at puting mga ilaw sa loob ng chessboard. Ano iyon? Umungol si Xanthocus, nilalazlaz ng kanyang kamay ang itim at puting liwanag. Ngunit muli siyang sinalakay ng hangin, apoy, kidlat, at kulog, dahilan para manginig ang kanyang katawan at tumaas ang puting usok mula sa kanyang ulo. Damn it! Si Xanthocus, na ngayon ay nasa matinding kahirapan, ay umungal. Habang mabilis na umiikot ang kanyang katawan, kumawala siya sa pagkakapigil at sumugod sa kawalan. Sa isa pang malakas na tunog, nataman niya ang path characters sa kawalan at napaatras siya ng isang nakakatakot na puwersa. Ano ito? Pagkatapos ng sunod-sunod na pag-atake, sa wakas ay natarante si Xanthocus. Nagsimulang umakyat ang nothingness dead energy sa kanyang katawan. Bago pa siya makalaban, bumubulwak ang galit wind. Napuno ng hindi mabilang na mainit na apoy ang lugar, nilamon ng buo ang Xanthocus. Napasigaw ulit si Xanthocus. Siya ay nanginginig at naging pangit habang tinutupok siya ng apoy. Sa susunod na segundo, ang mga paghihigpit at pormasayon ay tumama mula sa langit, na sumasakop muli sa Xanthocus. Ilang pagsabog ang sumabog. Kasabay nito, malinaw na nakita ni James, na nasa itaas ng Gray Cloud Formation, ang eksena. Nasiyahan siya sa kapangyarihan ng bagong pormasayon na ito. Loy ang eksenang ito ay nabigla kina Morgoth, Quintes, Taiyi, at Tapia. Ano iyon? Namula ang mukha ni Morgoth habang nagtatanong sa takot. Napangiti si James. Ito ay isang formation. Nang marinig iyon, natigilan sina Taiyi at Tapia. Bagamat hindi pa nila sinubukan ang pagbuo ni James noon, bilang Xanadu Divine Beings, alam nila ang tungkol sa mga karanasan ni James. Sa kanilang nalaman, isinama ng formation ni James ang lahat ng kanyang supernatural powers, ngunit hindi ito ganoon kalakas. Hindi nito kayang trapo si Xanthocus. Maliban kung na-upgrade niya ang kanyang pormasayon o binago ito ng buo. Kaya, ito ay kamanghamanghang. Napabuntong hininga si Quintes and even Xanthocus can't no it seems that there. Para atakihin ka ng personal. Nang marinig iyon, seryosong umiling si James. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 7373. Huwag kang masyadong maasahin sa mabuti. Sa kanyang kasalukuyang lakas, talagang nalampasan ni Xanthocus si Yephrins. Mayroon siyang humigit kumulang 70% ng lakas ng Kyloros God. Kaya, ang pormasayon na ito ay mabibitag lamang siya saglit. Magkakaroon pa rin ng buhay at kamatayang labanan sa huli. Nang marinig iyon, kumunot ang noo ni Morgoth. Mayroon siyang 70% ng lakas ng Kyloros God. Hindi mo ba naranasan ang lakas niya ngayon lang? Sabi ni James. Muntik na niyang patayin sina Harper, Yanni, at Phoebe sa isang galaw. Nagawa niyang pilitin kayong apat sa mahirap na posisyon. Ganyan siya kalakas. Huminga ng masama si Morgoth. Kaya ko pa siyang talunin sa isang galaw. Hindi. Tama si Emperor Kaidan. Seryosong sabi ni Quintes. Nilinang ni Xanthocus ang triple nothingness martial technique. Talagang hindi siya magagapi sa Health Realm. Tapos, tumingin siya kay James.
Ngunit kung kikilos ka, maaari mong hindi. Desididong umiling si James. Bago lumunin ng isa ko pang pangunahing sarili si Jeffrins, hindi ako ang kapareha niya. Kung hindi, sa tingin mo ba nailigtas kita, nakipag-chat sa kanya, at nagtagal ng ganoong katagal? Nang marinig iyon ng mga powerhouse, lahat sila ay natigilan. Ang isa pang pangunahing sarili ni James ay nilalamon si Jeffrins. Ibig sabihin, hindi sila nailigtas ni James kanina dahil wala siyang magawa at wala siyang magawa. Noon pa man ay nakikipagsapalaran si James. Itinaya niya ang kanyang buhay para hadlangan sina Xanthopos at Amos. Nakipag-chat siya sa kanila para bumili ng oras. Kasabay nito, siya ay tumataya na si Morgoth ay darating at iligtas ang kanyang mga kaibigan. Bago nilamon ng ibang pangunahing sarili ni James si Jeffrins, hindi siya ang kalaban ni Xanthopos. Sa katunayan, hindi siya kapareha ni Quintinus at Amos. Nang malaman ang katotohanan, si Taiyi at Tapia ay natakot. Hindi mahalaga kung sila ay namatay. Kung malantad si James, ikukulong siya ni Xanthopos at baka mapatay pa. Pagkatapos, hindi na maliligtas ang Health Realm. Pagkaraan ng ilang sandali ng katahimikan, sumimangot si Morgoth at nagtanong, James, paano mo nalaman na darating ako at ililigtas sila? Dahil ikaw si Morgoth, nakangiting sabi ni James. At dahil gusto mo ang magagandang babae. Napangisi si Morgoth, mukhang mas kilala mo ako. No wonder we have great chemistry. Dumura ng Tapia. Kung hindi dahil kay Quintes, nagtatago sana siya sa dilim at nanonood ng laban. Hindi siya pupunta para tumulong. Nanlaki ang mata ni Morgoth. Hindi, noong tinawagan ako ni Quintes, kara-rating ko lang. Malapit na akong kumilos. Inilibot ni Taiyi ang kanyang mga mata kay Morgoth. Sigurado akong iniisip mong lumunin si Quintinus pagkatapos natin siyang saktan. Naguguluhan si Morgoth. He waved his hands at nagpaliwanag kay James. Sinusubukan kong takutin si Quintinus. Kung hindi, kung sineseryoso ko ito sa aking lakas sa oras na iyon, hindi siya ang aking kapareha. Sige, kumaway si James sa kanya. Marami kang naiambag this time. No one's saying na hindi ka tumulong. Nang marinig iyon, unti-unting kumalma si Morgoth. May tanong ako. Tinitigan ni Quintes si Morgoth. Morgoth, bakit natatakot sa iyo ang dalawang Kylo-Rose gods? Tumawa si Morgoth. Nang magsasalita na sana siya, nakarinig siya ng mga pagsabog mula sa formation sa ibaba. Nanginginig ang buong Pormasayon. Pagtingin sa ibaba, napagtanto ni James at ng iba pa na ang supernatural powers na nakakulong kay Xanthopos ay nadudurog sa ilalim ng itim at puting katawan ni Xanthopos. Ay hindi, kumunat ang noo ni James. Napagtanto na ito ni Xanthopos. Dapat nating pigilan siya sa paglapit sa isa ko pang pangunahing pagkatao. Kung hindi, hindi ko malalamon si Jeffrins. Nang marinig iyon, sumugod sina Morgoth, Quintes, Taiyi, at Tapia sa Pormasayon kasama si James nang walang pag-aalinlangan. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 7374. Sa pagbuo, kasunod ng mga pagsabog, ang mga pinaghihigpitang seksyon sa bawat kahon ay sunod-sunod na bumagsak. Ang mga dingding ng formation, na may nakasulat na hindi mabilang na ron, ay hinaranggan ng nakakatakot na nothingness dead energy. Sa sandaling ito, sa isang bahagi ng Pormasayon, isang illusory figure na binubuo ng itim at puting vital energy ang tumatanggap ng binyag ng kidlat mula sa makapal na kulay abong ulap sa itaas. Nabalot ng kuryente ang buong katawan niya at parang baliw na tumawa. Ito ang Xanthopos pagkatapos ng mutation, naganap na na-activate ang triple nothingness martial technique. Nakakakilabot siya. James, ang iyong Pormasayon ay hindi kapani-paniwalang makapangyarihan. Maaari itong ituring na isa sa tatlong nangungunang kayamanan sa Health Realm. Sayang naman at kalaban mo ako. Kahit matalo mo si Jeffrins, hindi ka makakatakas ngayon. Pagkatapos, ang Xanthopos ay naging dalawang black and white vital energies at pumailan lang sa kalangitan, na tinamaan ang kulay abong ulap. Sa malakas na tunog, nagsimulang manginig ang kulay abong ulap na tinamaan ni Xanthopos. Bumagsak at gumuho ang mga path character sa paligid ng kulay abong ulap. Gaano ka-interessant? Si Xanthopos, na tumama sa Pormasayon at nakabawi, ay nadagdagan ang kanyang kapangyarihan. Naabot na ng kanyang triple nothingness martial technique ang rurok nito.
Gayunpaman, nang muli siyang umakyat sa langit, hindi mabilang na itim at puting sword lights ang tumama mula sa mga kulay abong ulap sa sandaling nataman niya ang mga ito. Nang makita ito, namutla ang mukha ni Xanthocus. Sa ilang malalakas na tunog, siya ay nilamon ng sword lights. Napasigaw si Xanthocus habang pinupuno ng sword lights ang lugar. Ang kanyang katawan ay naging deformed, na may laman at dugo na lumilipad kung saan-saan. Tumalsik ang dugo sa buong paligid. Matapos ang pag-atake ng sword lights sa Xanthocus, isang nakakatakot na balangkas ang lumitaw sa kawalan. Ito ay kalahating itim at kalahating puti. Sa gitna ng mga tunog, dahan-daang itinaas ng kalansay ang ulo nito. James, parang minaliit na talaga kita. Ngunit sa tingin mo ba ay magiging kalaban kita dahil lang sa hawak mo ang Demon Slayer sword? Pagkatapos, pinalawak ni Xanthocus ang kanyang mga skeleton arm. Isang misteryosong kulay abong vital energy ang lumabas sa kanyang katawan. Siya ay naging hindi mabilang na mga kalansay at tumungo sa mga kulay abong at malakas sa itaas niya. May mga tunog na naman ng pagsabog. Nanginginig ang kulay abong ulap dahil sa marahas na impact. Ang mga path character na umiikot ay sunod-sunod na nahulog. Ang mga kulay abong ulap ay pumutok, na bumubuo ng hindi mabilang na mga sirang ulap. Nang makita ito, si Xanthocus, na ngayon ay isang kalansay, ay tumawa ng nakakatakot. Ang 3 treasures and 5 spirits integration ay wala. Pagkatapos, muli siyang pumailanglang sa langit. Sa sandaling ito, ang banal na panulat na may Zarya light ay lumipad palabas, na umiikot sa mga sirang kulay abong ulap. Muling lumitaw ang hindi mabilang na mga karakter ng path, na nagtipon sa mga nagkalat na kulay abong ulap. Bago pa makapag-react si Xanthocus, na ngayon ay nasa kawalan, siya ay itinapon ng binagong kulay abong ulap. Lumapag ang Xanthocus skeleton sa X-Wing chessboard. Kasunod ng isang flash ng black and white light net ang kanyang balangkas ay napalitan ng isang kompletong pisikal na katawan. Dumura siya ng isang bibig ng dugo at itinaas ang kanyang ulo na may nakakatakot na ekspresyon. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 7375. Hindi ko inaasahan na napakalakas ng Nothingness Neon Pen. Pagkatapos, ang Nothingness Neon Pen sa walang laman ay gumawa ng isa pang pag-ikot. Hindi mabilang na ron ang nahulog, agad na nilamon si Xanthocus. Habang kumikinang ang mga ron, kumalat ang banal na liwanag. Si Xanthocus, na nakulong sa loob, ay sumigaw sa matinding paghihirap at hamampes sa mga dingding ng porma sayon na parang nabaliw. Gayunpaman, mahigpit siyang hinawakan ng mga ron. Nasa sobrang sakit siya na para bang malapit na siyang sumabog. Samantala, si James at ang iba ay bumuo ng isang kalahating bilog sa paligid ng black-white amethyst gold halos sa gitna ng formation. Alam nilang nasa loob ng halo ang pangunahing sarili ni James sa path, nilalamon si Yephrins. Sa kritikal na sandaling ito, hindi sila maaaring umatras. Kailangan nilang pigilan ang marahas na Xanthocus. Inihanda para sa kamatayan, gayunpaman ay natulala sila sa eksenang nasa harapan nila. Nabaliw si Xanthocus. Nanlaki ang mata ni Tai. Hindi, masakit siya, sabi ni Yasmina. Siya ang naglilinang ng Nothingness Dead Energy, ang masamang enerhiya na pinaghihiwalay ng 9 Kailoros gods. Ngayon, si Xanthocus ay nakaharap sa mga ron na iginuhit ng Nothingness Neon Pen. Imposibleng hindi siya nasaktan. Ang sino mang gumawa ng hindi makatarungang mga gawa ay mamamatay, sabi ni Quintes. Ang ganitong uri ng mapang-akit na enerhiya ay nagpapalakas sa kanya, ngunit ito rin ang nagpapahirap sa kanya ng isang masakit na pagkatalo. Anong ibig mong sabihin? Pinandilatan ni Morgoth si Quintes. Nagmamadaling iwinagayway ni Quintes ang kanyang kamay. Morgoth, hindi ikaw ang ibig kong sabihin. Sinasabi ko iyan. Sige, stop talking. I'll remember this. After we fight Xanthocus, I'll fight you. Pagkatapos, tumingin si Morgoth kay James. Gaano katagal siya mabibitag ng mga ron? Hindi ko alam. Umiling si James. Hindi niya inaasahan na ang mga ron na iginuhit ng Nothingness Neon Pen ay magkakaroon ng ganoong kapangyarihan sa pagpigil sa Xanthocus. Matapos i-click ang kanyang dila, itinaas ni Morgoth ang Tyrant Spear sa kanyang kamay. Mukhang kailangan nating maghintay para sa life and death battle na ito. Hanggang kailan tayo maghihintay? Lumingon si James at sumulyap sa kanya. Tapos, ngumiti siya.
Ang kanyang mga kaibigan ay handang magbuwis ng kanilang buhay para sa kanya. Wala silang pakialam sa presyong kailangan nilang bayaran. Mas mababa, hindi niya matanggap ang kanilang tulong at komportable. Mahalaga rin ang kanilang buhay. Matagal na silang naglilinang at nakaranas ng maraming kahirapan at panganib. Paano niya nagawang isakripisyo ang mga ito? Dahil ang nothingness neon pen ay may ganoong epekto at maaaring matrap ang Xanthocus, maaari itong bilhin ang mga ito ng ilang oras. Kinailangan nilang maghintay hanggang ang pangunahing sarili ni James sa path ay ganap na lumunin si Jeffrins, pagsasama-sama ang anonymous na pangunahing sarili at ang pangunahing sarili ng path. Noon lang nakipagdeal si James kay Xanthocus. James, biglang sabi ni Tai, dapat kang pumasok sa halo. Kapag mas maaga mong nilalamon si Jeffrins, mas malaki ang tsansa nating manalo. Oo, napatingin si Yasmina kay James. Ang dalawang pangunahing sarili na lumalamon kay Jeffrins ay magiging mas mabilis kaysa sa isa. Emperor Kaidan, nandito pa rin kami, nagmamadaling sabi ni Quintes. Don't worry, paprotektahan ka namin hanggang sa lumabas ka. Ano pang hinihintay mo? Udyok ni Morgoth. James, bilasan mo. Ipaubaya mo na lahat dito sa amin. Pagkatapos, nang hindi hinintay ang tugon ni James, hinawakan niya ang Tyrant Spear at sinugod si Xanthocus. Pagkatapos nito, sina Tai, Yasmina, at Quintes ay sumugod. Gusto silang tawagan ni James, ngunit sinimulan na nilang kabkuban si Xanthocus. Wala siyang choice kundi tumigil sa pagsasalita. Sa mga ganyang kaibigan, ano pa ba ang hindi niya mapustahan? Sa pag-iisip na iyon, siya ay naging isang swordlight ng walang pag-aalinlangan at pumasok sa Black-White Amethyst Gold halo kung saan ang kanyang pangunahing sarili ng path. Pagkatapos, isang nakasisilaw na Zarya Light ang sumabog mula sa Amethyst Gold halo. Ang halo ay lumundag at hinayla sa tuktok ng kulay abong ulap. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 7376. Habang sinalakay ni Morgoth, Tai, Yasmina, at Quintes ang Xanthocus, ang vital energy sa porma sayon ay pumuno sa hangin, na lumilikha ng nakakasilaw na liwanag. Ang mga alon ng enerhiya ay kumakalat ng walang hanggan, na patuloy na tumatama sa mga dingding ng porma sayon. Ang lakas ng pag-atake ng apat na powerhouse ay sapat na para sirain ang buong Health Realm. Kahit na makapangyarihan si Xanthocus at nababalot ng hindi mabilang na ron, patuloy pa rin siyang naglalabas ng dugo dahil sa patuloy na pagsalakay. Kailangan natin siyang saktan ng husto bago mawala ang mga ron, sabi ni Tai sa iba pang mga banal na nilalang. Sa sumunod na segundo, umikot ang apat na powerhouse sa marahas na Xanthocus, bawat isa ay pumupunta sa isang sulok. Pinaandar nila ang kanilang pinakamalakas na supernatural powers at umatake. Apat na nakakatakot na puwersa ang lumapit kay Xanthocus. Napalunok ng hindi mabilang na mga ron, itinaas niya ang kanyang ulo at umungal ng pag-alit, pinipigilan ngunit mapanghamon. Kung hindi dahil sa anting-anting na ito, napatay ko kayong lahat. Sa kabila ng matinding sakit, mayabang na sumumpa si Xanthocus, pumipihit at pumihit na parang galit, na kulong na hayop. Ang apat na powerhouse ay hindi nag-aksaya ng oras na makipagtalo. Dahil napigilan siya, dinagdagan nila ang kanilang vital energies at sinubukan nilang kontrolin ang sitwasyon. Maaari lamang nilang kontrolin ang sitwasyon at bumili ng ilang oras. Alam nila na hindi nila kayang patayin si Xanthocus kahit magtulungan sila. Masyadong malaki ang agwat sa pagitan ng kanilang mga lakas. Kung hindi dahil sa mga ron na iginuhit ng nothingness neon pen na nakatrap kay Xanthocus, baka hindi pa sila makalapit sa kanya. Kaya, sinubukan ng magkabilang panig ang kanilang makakaya upang maubos ang supernatural powers ng isa. Kung sino ang magtiis hanggang sa wakas ay siya ang mananalo. Pagkaraan ng ilang sandali, isang nakasisilaw na ilaw na amethyst ang lumitaw sa porma sayon, na naging isang magandang figure sa gilid ng labanan. Nang makita niya ang eksena, natigilan siya. Yulia, tulungan mo ako, unang napansin siya ni Xanthocus at sumigaw. Kung aalisin mo ang mga ron sa katawan ko, mapapatay ko sila. Mabilis na nagsalita si Tai. Emperor Yulia, magkasama tayong dumaan sa buhay at kamatayan, para kay James man o sa Health Realm, dapat ay nasa panig ka namin. Galit na umungol si Xanthocus. Yulia,
Huwag mong kalimutan na, at magkaroon ng mga taong pinakamahalaga sa iyo. Kung mamatay ako, hindi mo na sila makikita. Emperor Yulia, si Xanthocles ay kasuklam-suklam at walang kahihiyan, sigaw ni Quintes. Paano ka maniniwala sa mga salita niya? Nang marinig ang magkabilang panig na sinusubukang kumbansihin siya, si Yulia ay naging balisa, ang kanyang mukha ay kumikibot. Hinanap niya si James ngunit hindi niya ito makita. Wala siyang ideya kung paano gumawa ng desisyon. Walang pinunong gagabay sa kanya. Sa isang tabi ay ang kanyang mga kaibigan, nakasama tatlo at nakaranas ng buhay sa kabilang banda, si Xanthocles ang may mga taong pinakamahalaga sa kanya. Ayaw ni Yulia na ipagkanulo ang kanyang mga kaibigan at si James, ngunit ayaw din niyang mawala ang kanyang mga tao. Siya ay nasa isang mahirap na lugar. Yulia, minsan mo na ring pinagtaksilan si James, galit na sigaw ni Xanthocles. Sa tingin mo ba ililigtas ka niya? Kung magdadalawang isip ka pa, gagamitin ko ang primordial spirit ko para patayin ang mga taong mahalaga sa iyo. Nang marinig ito, nanginig ang katawan ni Yulia. Mabilis niyang ikan-away ang kanyang mga kamay. Hindi. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 7377. Patayin sila, sumigaw si Xanthocles sa nagngangalit na mga ngipin. Para bitag ako, ginamit nila lahat ng lakas nila. Hindi sila makakalaban. Kung sasaksakin mo sila mula sa likod, gagawin nila. Hindi. Ayaw kong gawin iyon, masakit na umiling si Yulia. Mga kaibigan ko sila. Nagalit si Xanthocles. Huwag mong kalimutan ang iyong pagkakakilanlan. Magbibilang ako ng 3. Kung susuwayin mo ako, gagawin ko. Hindi. Sigaw ni Yulia. Gagawin ko. Siya ay pumailang lang sa langit, at isang banal na espada ang lumitaw sa kawalan. Emperor Yulia, sigaw ni Yasmina, talaga bang makikinig ka sa kanya? Anong idiot? Morgoth snorted. Ikaw ay isang outside na nilalang. Wala kang mga magulang o anak. Aside from James, wala kang dapat alagaan. Paano ka makokontrol sa kanya? Emperor Yulia, dapat mong pag-isipan itong mabuti, nag-aalalang sabi ni Quintes. Lahat tayo ay mga taga-suporta ni Emperor Kaidan. Ang pagpatay sa atin ay katumbas ng pagpatay kay Emperor Kaidan. Gusto mo ba talagang makita? Ayokong makita iyon, humihikbi si Yulia. Pero wala akong choice. Isang dapat silang iligtas. Masyado na silang naghirap dahil sa akin. Kung wala sila, hindi ako magiging kung sino ako ngayon. Sigaw ni Yulia sa kawalan. Pasensya na po, wala talaga akong choice. Masisisi mo ako sa pagiging walang puso at walang hiya. Pagkatapos, naging swordlight siya at sinaksak si Quintes sa likod. Kinilig si Quintes at iniluwa ang isang subo ng dugo. Ang black and white na vital energy ay huminto sa pagbaril patungo sa Xanthocles. Quintes, galit na umungol si Morgoth. Natigilan si Nataiyi at Yasmina. Bago pa sila makapagsalita, mabilis na umikot si Xanthocles, at nang mawala ang isa sa mga kapangyarihang pumipigil sa kanya, ang nakakatakot na itim at puting liwanag ay bumungad sa kanyang katawan. Pagkatapos ng 5 malalakas na tunog, ang 4 na powerhouse at si Yulia ay natangay lahat ng itim at puting liwanag na ikinalat ni Xanthocles. Si Xanthocles ay pumailan lang sa kalangitan, at ang mga ron sa paligid niya ay nabasag sa ilalim ng epekto ng itim at puting liwanag. Tumawa siya na parang baliw, iwinagayway ang ilang itim at puting swordlight sa kawalan at winalis ang mga ito sa buong lugar. Ang 4 na powerhouses, na bumagsak sa lupa matapos matangay ay sinaksak ng ilang divine sword na may black and white light. Si Nataiyi, Yasmina, at Quintes ay nawalan ng pag-asa. Akala nila ay makakapit sila hanggang sa lamunin ni James si Yephrins, ngunit hindi nila inasahan na ang hitsura ni Yulia ang pinakamalaking variable. Panahon na para tapusin ito, tumawa si Xanthocles. Dahil gusto mong mamatay kasama si James, maaari mo munang gawing pamilyar ang iyong sarili sa impyerno bago siya tanggapin. Ikinumpas niya ang kanyang mga kamay, at ilang malalaking palad ang tumama. Hindi, sigaw ni Yulia, nagmamadaling lumapit kina Nataiyi at Yasmina. Sa sandaling iyon, hinawakan ni Morgoth si Quintes at tinungo ang kulay abong ulap sa kawalan. Hindi ka makakatakas, sigaw ni Xanthocles. Nagpaputok siya ng swordlight at sumugod kay Morgoth. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling.
Kabanata 7378, na may pag-urong, sina Morgoth at Quintes, na malapit nang magtungo sa kulay abong ulap, ay inatake ngunit hindi sila nakaiwas sa oras. Gayunpaman, ang swordlight ay napunta sa pagitan ng mga binti ni Morgoth. Tumalsik ang dugo. How dare you try to take my life? I'll take your life. Nagmura si Morgoth, itinapon si Quintes sa kulay abong ulap at sinugod si Xanthocus gamit ang kanyang sibat. Sa isang iglap, naglaslas ng hangin si Morgoth, na naging sanhi ng matinding panginginig ng Pormasayon. Ang Amethyst Red Demonic Energy ay bumuo ng ilang mga after images sa kawalan. Ang tunog ng hangin ay yumanig kahit sa kaluluwa ng isang banal na nilalang. Nagtipon ang Nothingness Dead Energy, bumuo ng ilang malalaking palad na patungo kay Morgoth. Itinulak ni Morgoth ang Tyrant Spear pasulong, nabasag ang mga ilusyonaryong palad na ipinatawag ni Xanthocus. Sa isang tunog, tinusok ni Morgoth ang palad ni Xanthocus, na naging sanhi ng pagtilamsik ng dugo. Sumisigaw sa sakit, hindi makapaniwala si Xanthocus. Mamamatay ka na ba? Muling umungol si Morgoth at sinaksak ang dibdib ni Xanthocus. Sa masakit na pag-iyak ni Xanthocus, muling sumabog ang Nothingness Dead Energy. Taiyi, Yasmina, umalis ka na rito. Galit na galit ako. Ayokong masaktan ka. Sinamantala ni Morgoth ang pagkakataon na amaniobra ang Tyrant Spear, inatake si Xanthocus, na namimilipit sa sakit. Sa sandaling ito, sina Taiyi at Yasmina, na parehong malubhang nasugatan, ay pumailan lang sa langit. Ang itim at puting enerhiya ay lumundag sa loob ng kanilang mga katawan. Hindi sila tumakas. Napanood nila ang laban ni Morgoth at Xanthocus, nangako sila kay James na pipigilan si Xanthocus hanggang sa tuluyan niyang lumunin si Yephrins. Taiyi, naaalala mo pa ba ang movement of energy? Pinunasan ni Yasmina ang dugo sa gilid ng bibig niya. Siyempre naman, napatitig si Taiyi sa eksenang nasa harapan niya. Payag ka bang gamitin ito ngayon? Kung ikaw, ako, sigaw ni Yasmina. Kami ay itinalaga upang protektahan ang Health Realm. Maaaring wala tayong kakayahang linisin ito at itaguyod ang Supreme Path, ngunit hindi tayo dapat tumakas sa kritikal na sandali nito, tama ba? At saka, gusto ko si James. Sa tingin ko, pinakamabuting ipaubaya sa kanya ang Health Realm. Nang marinig ito, nilinggan ni Taiyi si Yasmina, nagulat. Ginagawa mo ba o hindi? Iritadong tanong ni Yasmina. Kung hindi mo ako sasagutin ngayon, hindi ko na ito gagamitin. Hindi siya pinansin ni Taiyi. Iniabot niya ang kanyang mga braso, at isang energy ball na nakasisilaw sa Zarya Light ang lumitaw sa kanyang mga kamay. Naging malamig ang ekspresyon ni Yasmina. Nasaan ang iyong sinseridad? Dapat mong gamitin ang Taiyi Pearl. Ibinigay mo ang perlas kay James, mahinahong sagot ni Taiyi. Hindi na nagtanong pa si Yasmina. Sa halip, ikanawin niya ang kanyang kamay, at isang nakakatakot na black and white na kapangyarihan ng silang ang bumalot kay Yulia, na natigilan. Kasunod ng flash ng liwanag, si Yulia ay natulala bago siya makapag-react. Nang makita iyon, ngumiti si Taiyi. So, may mga pagkakataon na mabait ka. Hindi siya dapat patayin ko. Napabuntong hininga si Yasmina Sitch. Dahil siya ang kapigatian ni James. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 7379. Pagkatapos, habang nanginginig ang Pormasayon, si Morgoth ay natangay ng isang nakakatakot na kapangyarihan. Natigilan sina Taiyi at Yasmina. Humakbang sila at ginamit ang kanilang innate energy para mahuli si Morgoth, pinatatag siya. Sa sandaling ito, si Morgoth ay nagdure ng dugo, ang kanyang buhok ay gulo, na nasabit ng Nothingness Dead Energy. Siya ay isang halimaw. Hindi siya pwedeng patayin. Sumimangot si Taiyi. Hindi siya maaaring patayin, ngunit tiyak na nilinang niya ang isang uri ng walang kapantay na supernatural na kapangyarihan. Dagdag ni Yasmina, it's the triple nothingness martial technique. Ibig sabihin mayroon siyang 3 katawan at 3 buhay. Nang marinig iyon, nagulat si Morgoth. Ibig sabihin may 2 pa siyang buhay. Natatakot ako na mas marahas siya ngayon, tumanggaw si Taiyi. Walang dapat ikatakot, ngumuso si Morgoth at sumigaw, kikitil ko muli ang kanyang buhay. Morgoth, pinigilan siya ni Yasmina. Hayaan mo na kami.
Sa tingin ko James ay nasa kritikal na sandali ng paglamon kay Yefrins. Kailangan niya ng proteksyon ngayon. Tama, sang-ayon ni Tai. Panahon na para gampanan natin ang ating responsibilidad bilang mga banal na nilalang ng Xanadu na protektahan ang Health Realm. Nang hindi na hinintay na tumugon si Morgoth, naglabas sina Tai at Yasmina ng dalawang nakakasilaw na path cauldrons. Habang umaawit sila ng sumpa, kumalat ang liwanag, na bumubuo ng hindi mabilang na mga amethyst path character na nagsanib sa isang malaking amethyst gintong path character. Ang bawat stroke ng path character na ito ay naglalaman ng malakas na innate energy at hindi mabilang na forbidden boundaries. Naramdaman ang lakas ng path character, nagbago ang ekspresyon ni Morgoth. Anong ginagawa mo? Sa susunod na segundo, lumitaw si Xanthocos na may kulay abong vital energy sa unahan. Morgoth, kailangan kong magpasalamat sa iyo. Kung hindi dahil sa iyo, hindi ko malalaman ang sikreto ng triple nothingness martial technique. Tingnan mo ang aking kapangyarihan at vital energy ngayon. Hindi ba sila mas makapangyarihan kaysa dati? Ngayon, oras na para mamatay ka kasama si James. Pagkatapos makipag-usap sa iyo, sisirain ko ang kanyang porma at papaluhod sa harap ko. Inabot ni Xanthocos ang kanyang kamay, at dalawang nakakatakot na kulay abong vital energies ang bumaril. Sa isang malakas na boom, tumama ang kulay abong vital energies sa path character na nilikha ni Tai at Yasmina ngunit na block. Kumunat ang noo ni Xanthocos. How dare you resist? Pagkatapos ay naging swordlight siya at sumakay patungo sa path character. Sa sandaling ito, nagpalitan ng tingin sina Tai at Yasmina. Sila ay naging mga bola ng black and white na enerhiya at tumungo sa path character. Habang tumama ang swordlight ni Xanthocos sa path character, kumalat ang banal na liwanag, na bumalot sa buong formation. Si Xanthocos, ngayon ay isang swordlight, napasigaw sa takot. Nilamon ng banal na liwanag, napilitan siyang bumalik sa kanyang pangunahing sarili, do twisting and turn as if tumatanggap ng divine retribution. Sa banal na liwanag, maririnig ang boses ni Tai at Yasmina. Curious light, siyam na banal na lyres, kapangyarihang lumikha ng daigdig, walang kapantay na health realm. Kumpletuhin ang Supreme Sea Path, katahimikan ng wala, dalawang Xanadu divine beings, paggalaw ng enerhiya. Sa susunod na segundo, hindi mabilang na amethyst gintong path characters mula sa lumalawak na banal na liwanag na patungo sa mga nasasaktan. Xanthocos, unti-unting tinatakan siya. Hindi, napaungol si Xanthocos sa sakit. Mayroon akong triple nothingness martial technique. Kaya kong yugyugan ang mundo. Walang makapagtatatak sa akin. Wala, sinubukan niyang kumawala, ngunit pinigilan ng walang katapusang path characters ko ang kanyang mga pagsisikap. Pinagmamasdan lang niya ang sarili niyang tinatakan. Sa labas ng path character, hindi mapakali si Morgoth na nanood. Hindi niya alam na ganoon kalakas sina Tai at Yasmina. Nang gamitin nila ang kanilang buong lakas, kahit si Morgoth ay natakot sa kanila. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 7400. Sa sandaling iyon, umalangaw-ngaw ang boses ni Tai mula sa path character. Morgoth, pakisabi kay James na ginawa namin ni Yasmina ang lahat para protektahan ang Health Realm. Kailangan niyang hawakan ang Lear Tribulation ng mag-isa. Isang nakasisilaw na scroll ang lumipad patungo kay Morgoth mula sa loob ng malaking path character. Matapos itong buksan, itinaas ni Morgoth ang kanyang ulo. Tai, Yasmina, ikaw. Bago pa siya matapos magsalita, pinabilis ng path characters ang proseso ng silang sa loob ng malaking path character. Dahil na igagalaw lamang ni Xanthocos ang kanyang ulo, ang malaking path character ay natunaw, ang mga hagod nito ay patungo sa kanya. Kaagad, si Xanthocos, na sumisigaw sa takot habang nakadilat ang mga mata, ay nilamon ng path characters. Pagkatapos ay nakulong siya sa mabilis na umaagos na bola ng black and white energy. Tai, Yasmina, sumigaw si Morgoth, ngunit wala siyang magawa. Ang bola ng itim at puting enerhiya ay nagpapahiwatig na sina Tai at Yasmina ay nagsakripisyo ng kanilang mga sarili, gamit ang kanilang mga buhay upang selyuhan ang Xanthocos. Sa ngayon, hindi na banta si Xanthocos, ngunit hindi na makakabalik sina Tai at Yasmina. Huminga ng malalim, napabuntong hininga si Morgoth sa kawalan.
Akala ko ang mga banal na nilalang na nagmula sa 49 na Taoism ay pawang mga mapagkunwari. Hindi ko ini-expect na ganoon sila kauloy. Yumuko si Morgoth sa bola ng Black ANDTE Energy ng 3 beses bago itinaas ang scroll sa kanyang kamay. Tumangala siya sa mga kulay abong ulap sa itaas ng formation. James, I have great taste. Napakaraming banal na nilalang ang handang mamatay para sa iyo. Walang alinlangan na isa kang mabuting kaibigan. Sa susunod na segundo, si Morgoth ay naging isang amethyst red swordlight at pumasok sa kulay abong ulap. Kasabay nito, sa tuktok ng kulay abong ulap, sa isang black-white amethyst gold halo, ang pangunahing sarili ni James ng Path at Anonymous na pangunahing sarili ay nakaupo sa tapat ng isa't isa, nakapikit ang kanilang mga mata, napapalibutan ng isang malabong itim na puti amethyst gintong liwanag. Nagmukha itong banal. Sa gitna ng parehong pangunahing sarili, unti-unting lumiit ang isang bola ng kulay abong enerhiya na kasing laki ng kamao habang nilalamon ng dalawang pangunahing sarili ang kapangyarihan nito. Isa itong kakaibang eksena. Maya-maya, binuksan ng Anonymous na pangunahing sarili ni James ang kanyang mga mata. Ipaubaya ko sa iyo ang natitira. Ang pangunahing sarili ni Path ay nagmulat ng kanyang mga mata at emerald them sa Anonymous pangunahing sarili. Sa tingin mo ba may ginawa talaga ako sa kanya? Tumawa ang Anonymous main self. Pagkatapos, itinulak ng pangunahing sarili ni Path ang bola ng enerhiya sa harap niya sa Anonymous na pangunahing sarili. Ang Anonymous na pangunahing sarili ay nagulat ngunit pagkatapos ay tinanggap ang bola ng enerhiya at kinain ito. Susunod, kailangan nating pagsamahin, mahigpit na sabi ng pangunahing sarili ni Path. Pero iba ang nararamdaman ko. Nanginginig ang kanyang katawan. Ang Anonymous main self ay nagtanong, bakit hindi ko ito nararamdaman? It means that she's on my side, seryosong sabi ng pangunahing sarili ni Path. Hindi ko maramdaman ang pagkakaroon ng light heavenly wrath. Nang marinig iyon, sumimangot ang Anonymous main self. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 7401. Maingat na pinagmamasdan ni James ang kanyang paligid, napagtanto niyang hindi na niya maramdaman ang presensya ng light heavenly path. Alam niyang kalahati ito ni Thea. Kung wala ang kalahati na ito, mananatili siyang sarili niya magpakailanman at hindi kailanman maaaring maging gobernador ng Yin. Bilang kahalili, kung ang light heavenly path ay sumanib na kay Thea upang mabuo ang tunay na gobernador ng Yin, ipahiwatig nito na nalalapit na ang Lear Tribulation. Sa pagpapalitan ng tingin, agad na nagkaintindihan ang dalawang pangunahing pagkatao ni James at mabilis na nagsama at naging isa. Sa sumunod na sandali, ang nagsanib na katawan ni James ay nagliwanag ng nakasisilaw na itim, puti, lila, at gininto ang liwanag. Ang kanyang buong pagkatao ay sumailalim sa isang pagbabago, sumailalim sa isang mahiwaga at matinding paglilinis. Matapos makuha ang lahat ng kapangyarihan ng Diyos ng Garuda na si Kylo Rose, umakyat si James mula sa ikatlo hanggang ikalimang antas ng limitless body. Maaari na niyang baliwalain ang anumang mga pagbabawal o porma sayon at hindi na tinatablan ng mga paghihirap. Nalampasan na niya ang kontrol ng Taoism at taglay ang Supreme Path Body. Gayunpaman, mayroon pa ring puwang bago niya tunay na makamit ang Consummation Ultimate Serenity. Dahan-daang itinaas ni James ang kanyang mga kamay, tiningnan ang kanyang muling sumigla na katawan. Bukod sa pakiramdam ng kanyang pag-agos ng lakas, nakaramdam din siya ng matinding pagnanais na lumaban. Xanthakos Kadir, matutamba ka na. Lumabas si James mula sa itim at puting gas at agad na nakita sina Quintus at Morgoth na nakaupo sa labas ng itim, puti, at lila gininto ang gas. Gulat na gulat siya, naramdaman niyang may mali at agad na sinuri ang kanyang bagong porma sayon. Natuklasan niya na bukod sa naibalik na porma sayon, may dalawang selyadong nilalang sa loob nito. Sa sandaling iyon, isang balumbon na naglalabas ng gininto ang liwanag ang lumipad palabas ng katawan ni Morgoth at lumapag sa harap ni James. Bumukas ang balumbon at nagpakita ng isang mensaheng nakasulat sa dugo. James, sa oras na makita mo ang balumbon na ito, malamang ay namatay na kami ni Tai. Huwag kang malungkot o maghayganti. Ito ang ating kapalaran bilang mga tagapangasiwa ng Health Realm. Kami ay orihinal na mga nilalang na Alcide, na inatas ang mga siwa sa Health Realm na nilikha ng Wait Arapath. Gayunpaman,
Nabigo kami sa aming tungkulin, na naging dahilan upang maghirap ang Taoism sa kaharian. Ang krimeng ito ay hindi mapapatawad. Dahil wala ang Kairos Suprema, ang Health Realm at Xanadu Realm ay nasa kaguluhan. Ginawa na namin ang lahat ng aming makakaya at naselyuhan na namin ang Zanthakos sa loob ng inyong pormasayon. Ayon sa aming mga hula, dahil sa kapangyarihan at puot ni Zanthakos, ang aming selyo ay maaaring tumagal ng hanggang 10,000 entrepok. Kapag siya ay nabuksan na, siya ay magiging mas mabangis, marahas, at masama kaysa ngayon. Huwag mong isipin ang pagbasag ng selyo para patayin siya. Ito ang huling mahalagang bagay na maaari naming lutisin para sa iyo, at ito ang magsisilbing pangwakas mong tagumpay. Ang maliwanag na landas sa langit ay kasama. Xanthakos, pareho naming tinatakan. Kung wala ang gobernador ng Yin, magiging mahirap ang pagbabalik ng Soremsia ng Wait Arapath, at maaantala ang kapigatian ng Lir. Kailangan mong mabilis na sakupin ang palasyo ng Huya at ang 49 na kaldero sa panahong ito. Unawain ang mga ito, at mabilis na kontrolin ang Health Realm. Selyuhan ang mga Diyos at ibalik ang likas na biyayang dulot sa kaharian. Ito ay magpapataas ng iyong pagkakataong labanan ang kapigatian ng Lir. Gayun din, ang naselyuhang Zanthakos ang aming huling mahalagang gawain para sa iyo. Ito ang nagsilbing iyong sukdulang sandata laban sa kapigatian ng Lir. Dapat mo itong maunawaang mabuti. Matapos basahin ang mga salitang ito, dahan-daang kinuyam ni James ang kanyang mga kamao. Tila namatay na ang dalawang Xanadu Divine Beings na sina Taiyi at Emperor Tapia. Gayunpaman, ang mga bagay na kanilang iniwan ay nagbigay ng matinding pressure sa kanya. James, sa sandaling iyon, biglang napatayo si Morgoth, na nasa tabi niya. Pulang-pula ang kanyang mga mata at umaalon ang kanyang pulang buhok. Mabilis na lumingon si James at tinitigan siya ng may paghihinala. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 7402. Klang. Isang bigla ang kalabog ang umalangaw-ngaw nang sumugod si Morgoth at binigyan ng isang malakas na suntok si James, na nagpatambo sa kanya sa kawalan. Agad niyang hinawakan sa kwelyo ni James at muling sinuntok, na nagdulot ng pagtulo ng dugo mula sa bibig ni James nang siya ay itinulak palayo. Ginoong Morgoth, anong ginagawa mo? Biglang tumayo si Quintus at galit na sumigaw, nababaliw ka na ba? Habang pinapanood si James na pabagsak na tumayo mula sa kawalan, hinuyam ni Morgoth ang kanyang mga kamao, ang mga matang nagliliyab sa galit. Baliw nga siguro ako, pero hindi ako kasing tanga niya. Galit niyang itinuro si James. Ang mga suntok na ito ay para kina Taiyi at Emperador Tapia. Para sa iyong pag-aalinlangan, sa iyong awa, na halos sumires sa lahat at nakapinsala sa iyong mga kaibigan. Ano? Nabigla si Quintus. Namatay na ba sina Taiyi at Emperador Tapia? Dahil sa galit na saway ni Morgoth, dahan-daang pinunasan ni James ang dugo sa kanyang bibig at unti-unting lumapit sa kanya. Oo, alam kong hindi sila kayang tapatan ni Zanthakos. Hindi ko dapat sila iniwan. Ganoon ba? Galit na hinawakan muli ni Morgoth ang kwelyo ni James, namumula ang mga mata habang umuungal. Kung direktang nakipaglaban sila kay Zanthakos, iyon ang magiging pinakamataas na karangalan nila. Kahit na matalo kami ni Zanthakos, matutuwa kami sa iyong paghihiganti, nang walang anumang sama ng loob. Kumunat ang noo ni James nang marinig ito. Anong ibig mong sabihin? Naputol ang sasabihin ni Morgoth, na galit at malapit nang suntukin muli si James, nang dali-daling magsalita si Quintus. Kamahalan, kaming apat ang unang nakakulong kay Zanthakos. Gayunpaman, biglang pumasok si Emperador Dravko. Sa totoo lang, kakampi niya si Zanthakos. Kung hindi niya tayo inatake, hindi sana nakatakas si Zanthakos ng ganito kabilas sa ating pagkakakulong, kung nakatakas man. Nang marinig ito, si James ay parang tinamaan ng kidlat, at kitang-kita sa kanyang gwapong mukha ang matinding pagkabigla. Akala niya ay si Emperador Dravko, na siya ring si Layla, ang gagawa ng pinakamakatuwirang desisyon matapos mabunyag, ngunit hindi ito ang nangyari. Noon pa man ay ipinagmamalaki mo na ang iyong katalinuhan. Sigaw ni Morgoth sa kalungkutan at galit. Paano mo hindi nakikita ang tunay na pagkatao ng taong pinakamalapit sa iyo? Sige, iba ang sitwasyon kung ikaw ay nalinlang, pero alam mo na bago pa tayo dumating na kumampi si Emperador Dravko kay Zanthakos.
Bakit hindi ka nalang kumilos agad sa halip na iwan siya para magdulot ng walang katapusang gulo? Nang harapin si Morgoth, ipinikit ni James ang kanyang mga mata dahil sa pagkakasala at dahan-daang yumuko. Ang usapin ni Layla ay komplikado at nakakabagabag para sa kanya. Naniniwala siyang ang pagtataksil nito ay dahil sa pangangailangan at pamimilit, ngunit hindi niya kailanman inakala na ito ay magiging isang pangunahing salik sa pagkamatay ni Natayyi at Emperador Tapia. Huminga ng malalim si Morgoth at dahan-daang pinakawalan si James. Tumalikod siya habang ang mga kamay ay nasa likod. 2 tao lang ang tunay na hinahangaan sa Health Realm. Isa lang ang binibilang mo, at si Natayyi at Emperor Tapia ay parehong kalahati. Kung hindi mo mababawi ang 2 yan, hindi na tayo dapat magkita pa. Gawin mo ang gusto mo, at gagawin ko rin ang sa akin. Kapag nakabawi ka na, magkikita tayong muli sa rehiyon ng Jodat. Nabigla si Quintus nang marinig ito. Mr. Morgoth, aalis ka na ba ngayon? Hindi siya pinansin ni Morgoth at itinuro si James. Ibigay mo sa akin si Harper. Bumantong hininga si James at ikinumpas ang kanyang kamay, tinawag si Harper, na nababalot ng itim, puti, lila, at gininto ang liwanag. Nilamon siya ni Morgoth sa kanyang espasyo bago pa niya maintindihan ang nangyayari. Sa puntong ito, bumantong hininga si Morgoth. Ayon sa hula namin, si Xanthocos ay may 3 buhay. Kinuha ko ang isa, kaya mayroon siyang kahit 2 pa. Kung tungkol naman sa kaluluwa ni Wade Arapath, ang kasalukuyan niyang kapangyarihan ay maihahambing kay Xanthocos. Ang bagong natanggap na kapangyarihan ng Diyos ni Garuda na si Kailoros ay dapat magbigay sa iyo ng isang karapat-dapat na kalaban. Mag-ingat ka. Maaari siyang lumitaw ng hindi inaasahan kahit saan, dahil ito ang kanyang nasasakupan. Dahil doon, si Morgoth ay nagpalit ng anyo bilang isang lilang gintong anino ng sibat at naglaho sa kawalan. Nang makita ito, bumantong hininga si Quintus, na pagtantong huli na ang lahat para baguhin ang anuman. Walang magawa siyang lumingon kay James. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 7403. Ginagawa ni Mr. Morgoth na malaking bagay ang wala. Ang pagkamatay ni Natayyi at Emperador Tapia ay sa totoo lang. Pinutol ni James si Quintus gamit ang isang pagkaway ng kamay, pagkatapos ay dahan-daang iminulat ang kanyang mga mata. Si Morgoth na dating kilala natin ay isang mabangis lamang, nahuhumaling sa pakikipaglaban at pagdanak ng dugo. Gayunpaman, ngayon ko lang talaga napagtanto kung anong klaseng Diyos siya. Kumunat ang noo ni Quintus. Ito. Ang pinakadakilang karunungan ay kadalasang nagmumukhang kahangalan. Ang tunay na kataas-taasang landas ay parehong nasa salat at hindi nasa salat, buntong hininga ni James. Nakatitig si Quintus kay James nang walang emosyon, hindi alam ang sasabihin. Biglang nagsalita si James, Mr. Quintus, pumasok po kayo sa Porma Sion. Maaari kayong gumamit ng kaunting Waltraud power. Ako na ang bahala sa iba kapag natapos ko na ito. Sandaling nag-atubili si Quintus ngunit agad din niyang naunawaan ang layunin ni James. Tumanggaw siya at isinobsob ang sarili sa bagong tatag na Porma Sion. Sa sumunod na sandali, itinaas ni James ang kanyang kamay, at isang magandang figure, nakatatak at nakakulong, ang lumutang mula sa makakapal na kulay abong ulap. Ito ay si Emperador Drovko. Nakatitig sa kanya, pinaikit ni James ang kanyang mga mata. Hindi niya ito binubuksan o gumawa ng anumang marahas na galaw. Sa halip, nagpakawala siya ng 2 sinag ng lilang gininto ang liwanag mula sa kanyang mga mata upang makuha ang soul energy ball ng babae. Matapos itong suriin, isang ekspresyon ng kawalan ng magawa ang lumitaw sa kanyang mukha. Si Emperador Drovko ay orihinal na isang Alcide, na sinasabing walang kaugnayan sa pamilya o emosyonal na ugnayan. Gayunpaman, natagpuan niya ang isang malalim na pagkakaugnay sa mga ugnayan ng pamilya sa loob ng kanyang kaluluwa. Ang pagkakabit na ito ay nagmula kay Layla, ang katumbas ni Emperador Drovko sa Soremsia. Kabilang dito ang mga kaluluwa ng ama, ina, at 2 nakababatang kapatid na lalaki ni Layla, na siyang Panginoon ng lungsod, na pawang kontrolado ni Xanthocos. Ito ang ugat ng sapilitang pagtataksil ni Layla. Natuklasan ni James na hindi niya makuha ang mga detalye nang subukang siyasatin pa ang pagkakasangkot ni Layla sa mga ito. Nag-aatubili si James na buksan ang selyo ni Emperador Drovko sa pamamagitan ng isang hampas ng palad.
Nang inig ang buong katawan niya, namutla ang mukha niya sa takot nang makita si James. Napaatras siya ng paurong, halos hindi makatayo. Diretso siyang tinitigan ni James, nanliit ang mga mata. Pagkaraan ng mahabang panahon, kinakabahang nagsalita si Emperador Dravko, "Ako." Naputol ang sasabihin niya nang itinaas ni James ang kamay. "Maaari ka nang umalis. Huwag ka nang magpakita muli. Tungkol naman sa bagay mo, ako na ang bahala." Natigilan si Emperador Dravko. "James, umalis ka." Dahan-daang kinuyam ni James ang kanyang kamao. Sa isang iglap, namuo ang mga luha ni Emperador Dravko. Napagtanto niya na nawala na sa kanya ang lalaking labis niyang nakatalik at hindi man lang nagkaroon ng pagkakataong manatiling magkaibigan. "Huwag mo akong pagsisihan dito," malamig na sabi ni James. "Umalis ka na agad." Halos isiga na ang huling tatlong salita. Nang inig si Emperador Dravko, lumuluha. Umaagos sa kanyang mukha habang siya ay tumalikod at umalis, paulit-ulit na lumilingon. Nanatili si James sa kanyang orihinal na posisyon, mahigpit na nakapikit, na parang may nagliliyab na apoy sa loob niya ngunit walang malalabasan. Isang malakas na lindol ang sumunod kay Emperador Dravko habang palabas ito sa kawalan ng kabundukan ng Yaretzi. Ang nakasisilaw na itim, puti, at lila gininto ang liwanag ay nagliwanag sa lugar, na naging sanhi ng pagguho ng matatayog na bundok. "Babayaran ko ang utang ko sa iyo." Humahagulgol na sabi ni Emperador Dravko habang banibitawan ang mga salitang iyon. Pagkatapos, siya ay nagpalit anyo bilang isang sinag ng liwanag at naglaho mula sa espasyo ng palasyo ng Muya. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 7404. Habang sina James at ang tatlong Diyos ng Kailoros ay nakikipaglaban kay Xanthakos, pinangunahan ng kaluluwang espiritu ni Wait Arapat si Yeria. Nilusot ang bawat hadlang sa daan upang sa wakas ay marating ang ika-81 tarangkahan ng historical palace. Nakaharap sa outside gate sa unahan, napapalibutan ng itim at puti, at napapalibutan ng lilang gintong aura, ang mga mata ng kaluluwang espiritu ng Wait Arapat ay nagpakita ng matinding kasakiman at kasiyahan. "Hahaha, ito na ang huling gate. Pagpasok natin, naroon ang 49 na kaldero at ang path designation bid." Nakangisi, ang kaluluwa ni Wait Arapat ay tumingin ng may tagumpay kay Yeria. "Alam mo ba kung ano ang kinakatawan nito?" Ngumiti si Yeria ng may kamalayan. "Kumakatawan ito sa kapangyarihan sa Health Realm." "Tama," natatawang sabi ng kaluluwa ni Wait Arapat. "Gayunpaman, ang kapangyarihang ito ay hindi para sa kahit sino. Nangangailangan ito ng kakayahan at lakas upang magtiis." Matinding tinitigan niya si Yeria. "Kasama ka, Anghel Orie Taichi." Natigilan si Yeria. Pagkatapos, umatras siya at agad na lumuhad. "Hindi ako maglakas loob. Nangangako ako ng walang hanggang katapatan sa iyo." Malamig na ngumisi ang kaluluwa ni Wait Arapat sa ginawa ni Yeria. Mas naunawaan niya kaysa kaninuman ang ambisyon at pagsuway ng nagbagong anyong isdang koy na ito, na nagtataglay ng pamana ng Xyloria Taichi. Kahit na nakaluhod siya ng may pagpapakumbaba sa harap niya, hindi niya maitago ang kanyang mapaghimagsik na aura. "Hindi ka kwalipikadong pumasok sa pintuang ito, dahil hindi ka ang walang hanggang katawan ni ang pinili," pahayag ng kaluluwa ng Wait Arapat. "Ang paggabay sa iyo sa 81 pintuang ito at ang pagsaksi sa napakaraming kababalaghan dito ay isa ng kapalaran mo." Dahan-daang itinaas ni Yeria ang kanyang ulo, halata sa kanyang mukha ang takot habang mabilis na tumango. "Salamat sa iyong biyaya. Hindi ako magsasayang ng pagsisikap." "Sige," ngumisi ang kaluluwa ni Wait Arapat. Manalo man o hindi sina James o Xanthakos sa labas, papasok sila. Gayunpaman, hindi maiiwasan ang landas na ito para sa kanila. Mukhang naguguluhan si Yeria. "Ang ibig mong sabihin, magbabago ka bilang ako," sabi ng kaluluwa ni Wait Arapat ng may kasamang. "Hindi maikakailang katiyakan. Gabayan sila sa isang malinaw na landas, mas mabuti kung akayin sila patungo sa distrito ng kakilakilabot o sa pinagmulan ng mga kasamaan. Hayaan silang tamasahin ang kaharian ng itim at puting purgatorio." Nabigla si Yeria sa pahayag na ito. Tinatrito niya ito bilang pamangwit para mahuli sina James at Xanthakos. Isa itong biro para sa kanya. Ang dalawa ang kasalukuyang mga salot ng Health Realm, halos walang talo. Maaaring ayos lang kung makaharap niya si Xanthakos.
Maaaring hindi niya ito mapatay kung isasaalang-alang ang kanilang relasyon bilang mag-ama. Gayunpaman, mamamatay siya kung si James iyon, bukod pa sa paggabay sa kanya patungo sa Origin of Evils o Dread District. Nang makita ang nagbabagong ekspresyon ni Yeria, napasigaw ang kaluluwa ni Wade Arapath. Ano ito? Kanina lang, handa kang magsakripisyo para sa akin, at ngayon ay nag-aalangan ka pa. Hindi. Nagmamadaling humiling si Yeria. Wade Arapath, alam mo namang mortal akong magkaaway sa kanilang dalawa. Hindi tayo magkakasundo, kung mahuhulog ako sa mga kamay nila. Nahulog ka na sa mga kamay nila dati, di ba? Naiinip na sabi ng kaluluwa ni Wade Arapath. Isa pa, hinihiling ko sa iyo na maging ako. Napakahirap para kay Xanthocos na makapasok sa gate na ito, dahil hindi siya limitless body o ang chosen one. Tiyak na hihingi siya ng tulong sa iyo. Isa pa, ama mo siya. Hindi niya sasaktan ang sarili niyang anak kahit pa maintindihan kanya, di ba? Napangiwi si Yeria. Kung si James yan. Kung si James yan, kakayanin naman. Humajijek ang kaluluwa ni Wade Arapath. Ang palasyo ng Huya ay may siyam na kayamanan ng kawalang-walaan sa kabuuan. Si James ay mayroon. 4 lang ang kinuha. Ang iba ay nasa loob pa rin ng palasyo. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 7405. Gayunpaman, mayroon akong isa rito na maaaring gamitin para linlanggan siya, para lubos siyang magtiwala sa iyo. Nakaramdam si Yeria ng matinding takot nang marinig ito. Nalilito pa rin siya sa pagpili ng mga pagpipilian. Kahit anong tingnan pa ito, usapin ito ng buhay at kamatayan, na nakakaapekto sa kanyang magiging kapalaran. Magiging isang malaking tagumpay kung maipapadala mo sila sa Origin of Evils at Dread District. Nang makita ang pag-aatubili ni Yeria, ang kaluluwang espiritu ni Wade Arapath ay nagdagdag ng karagdagang insentibo. Kapag nabawi ko na ang kontrol sa Health Realm, ibibigay ko sa iyo ang kapamahalaan sa mga Greater Realms. Ikaw ay magiging pangalawa lamang sa akin, na may higit na kapangyarihan kaysa kay Lord Goyo. Nang marinig ito, nanlaki ang mga mata ni Yeria sa gulat. Natukso siya. Kung totoo ang kapangyarihang ito, hindi na niya muling kakailanganing tiisin ang pambubuli o sama ng loob ng sinuman. Mabilis niyang itinaas ang kanyang ulo. Kaya ko bang hawakan ang gobernador ng Yin, sina James, at Xanthocos? Tumigil ang kaluluwa ni Wade Arapath, saka tumawa ng malakas. Pagdating ng panahong iyon, wala na sina James at Xanthocos. Kung tungkol naman sa gobernador ng Yin, tiyak na mapapangalagaan mo siya kapag bumalik na ang aking Soremsia. Tila nakapagdesisyon na si Yeria. Bigla siyang tumayo. Gabayan mo ako, Wade Arapath. Nang sumang-ayon si Yeria, hindi nag-atubili ang kaluluwa ni Wade Arapath. Isang banal na itim at puting liwanag ang tumama kay Yeria, na siyang nagpabago sa kanya bilang isang gwapong lalaking Diyos na may kulay abong buhok at mahabang balbas. Pagkatapos ay naglagay siya ng 3 bola ng enerhiya sa katawan nito. Nang inag si Yeria habang itinaas ang kanyang mga kamay, habang pinagmamasdan ang kanyang nagbagong katawan ng may labis na pagkamangha. 3 soul energy balls ang sapat na para itago ang aura ko, sabi ng soul spirit ni Wade Arapath. Ang Kestrel fan ay isa sa 9 treasures of nothingness, na sadyang ginawa para kay James. Yeria, magiging isang mahalagang tagumpay kung magagawa mo ang dakilang gawaing ito. Pangako ko sa iyo, tutuparin ko ang aking pangako. Dahil doon, nagpadala siya ng isang makinang na balumbon patungo kay Yeria. Habang sinusubaybayan ito ng kaluluwa nito, natuwa si Yeria at yumuko ng malalim sa kanya. Salamat, Wade Arapath. Magtatagumpay ako. Tumanggo ang kaluluwa ni Wade Arapath, pagkatapos ay naglaho. Pagkaraan ng mahabang panahon, pinalaki ni Yeria ang kanyang ulo, napagtantong nag-iisa siya sa harap ng malaking gate ng palasyo, at medyo kinabahan. Dahil sa takot kay James, ngayon ay mayroon siyang hindi matitinag na takot dito. Mabuti na lang at nagbago siya bilang kaluluwa ni Wade Arapath at nagpas siyang maghanap ng lugar na mapagtataguan. Samantala, malinaw na narinig ni Zebinek at Lilibeth sa loob ng 81 gate ang pag-uusap sa pagitan ng kaluluwa ni Wade Arapath at ni Yeria, na nag-iwan sa kanila ng labis na pagkabalisa. Ano ang dapat nating gawin? Tinitigan ni Zebinek si Lilibeth. Hindi tayo makakalabas, at hindi tayo makakausap si James.
Nanatiling tahimik si Lilibeth. Sa halip, siya, dahan-daang ipinikit ang kanyang mga mata, sinusubukang damhin ang 4 na path cauldron na ibinigay kay James. Kung magtatagumpay, maaari niya itong kontekan. Matapos ang ilang pagsubok, wala pa rin siyang natatanggap na tugon. Pagmulat ng kanyang mga mata, seryoso siyang nagsalita, pagsamahin natin ang ating pagsisikap upang madama ang 4 na path cauldron na ibinigay kay James. Nagliwanag ang mga mata ni Zebinak. Oo, ibinigay namin sa kanya ang mga kaldero. Dapat ay makontak namin siya. Iniunat niya ang kanyang mga kamay upang abutin ang mga palad ni Lilibeth, na parehong naglalabas ng malawak na lilang gintong liwanag. Sa sumunod na segundo, sila ay bumangon. Sabay-sabay, mabilis na umiikot habang ang kanilang 4 na palad ay nakahanay sa kawalan. Hindi mabilang na mga sinag na lilang ginto ang sumilay mula sa kanila, patuloy na tumatama sa mga dingding ng porma sayon ng pangunahing bulwagan na parang sinusubukan itong tunawin ng tuluyan. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 7406. Wait Ara, nasaan ba talaga tayo? Sa isang mahiwagang kakaibang espasyo, pinakawalan si Thea ng kaluluwa ni Wait Arapat at agad na sinimulang suriin ang kanyang paligid. Sa sandaling iyon, ang kaluluwang espiritu ni Wait Arapat ay nakaupo nang nakakross ang mga paa sa kawalan, na ibalik ang kanyang orihinal na anyo. Siya ay napakagwapo, na may mahabang kulay abong balbas at batang buhok. Habang nakaharap kay Thea na naglalakad sa harap niya, bahagyang kumunot ang noo niya dahil sa pagkainip. Naiintindihan ko na ngayon, biglang nagsalita si Thea habang nakatikip ang mga kamay sa kanyang likuran. Ito na ang huling tagwan mo. Kaya nga hindi mo dinala rito ang kawawang babaeng iyon. Nanatiling tahimik ang kaluluwa ni Wait Arapat. Nako, ang dating sukdulang landas ng Wait Ara ay bumagsak na ngayon sa puntong kahit ang huling alipors mo ay hindi na mapagkakatiwalaan. Nakakaawa talaga. Sa tingin mo ba ay kayang lokohin ng walang hiyang yun ang mga mata ng asawa ko gamit ang katalinuhan niya? Huwag mong kalimutan, mayroon siyang chaos yin-yang eyes. Sa mga salitang ito, nilapitan ni Thea ang kaluluwa ni Wait Arapat. Kahit na ibalat kayo mo pa siyang mabuti, may tatago pa ba talaga ang amoy ng isda at kahalayan niya? Nang marinig ito, iminulat ng kaluluwa ni Wait Arapat ang kanyang mga mata at naiinip na sumigaw, hindi mo na ba ako titigilan sa pang-iistorbo? Napahadjejek si Thea. Oh, ikaw ang pinakadakilang Diyos ng Health Realm. Angkop ba itong kawalan ng kahinahunan para sa isang taong may cultivation heart mo? Huminga ng malalim, pinigilan ng kaluluwa ni Wait Arapat ang kanyang galit. Gobernador ng Yin, o dapat ko bang sabihing Thea Callahan, binabalaan kita, huwag mong isipin na ang pagiging kalahati ng gobernador ng Yin ay nangangahulugang hindi ako kikilos laban sa iyo. Kung guguluhin mo ako, itatapon kita sa pinagmulan ng mga kasamaan, kung saan magmamakaawa ka para sa buhay ngunit hindi ka makakatagpo ng kamatayan. Dahil sa pagungol niya, tumawa ng pabaya si Thea. Sige na, kumilos ka na. Sa sandaling kumilos ka, sisabog ako ng walang pag-aalinlangan. Tingnan natin kung sino ang mas matapang. Sa harap ng walang takot na kilos ni Thea, nagngingit-ngit ang mga ngipin ng kaluluwa ni Wait Arapat ngunit nanatili ang kanyang kahinahunan. Napagtanto niya na ang kalahati ng gobernador na Yin na ito ay naging lubhang tuso, makapal ang balat, at mahusay sa pagpapakana tulad ni James, halos hindi masisira. Kung hindi dahil sa patuloy niyang kapakinabangan, talagang gusto niya itong magdusa sa purgatorio. Wait Ara, hindi naman pala ganoon katalino ang mga plano mo. Tumawa si Thea, nakitang hangina na naman ang kaluluwa ni Wait Arapat. Hindi makatutuhanang gamitin si Yeria bilang pamangwit para akayin ang asawa ko papunta sa pinagmulan ng mga kasamaan. Laro sa loob lang ng isang laro ang nilalaro mo. Gusto mong gamitin ang asawa ko para patayin si Yeria, para isipin niyang natalo ka na talaga, tapos matapang kang papasok sa historical palace. Kapag sinimulan niyang pagnilayan ng 49 na kaldero, doon siya hindi gaanong nagbabantay. Sa puntong ito, maaari mo na siyang hampasin at talunin sa isang suntok lamang upang makamit ang pangwakas na tagumpay. Nang marinig ito, nanginig ang mukha ng kaluluwang espiritu ni Wait Arapat, na para bang tuluyang nabunyag ang sarili niyang sabuatan. Labis siyang napahiya. Sumulyap si Thea sa kaluluwang espiritu ni Wait Arapat.
Mula nang dalhin ng aking asawa ang kanyang mga kapatid sa palasyo ng Wuya, bawat hakbang ay bahagi ng iyong plano. Nagtataka ako, bakit mo sinabi kay Yeria na ang aking asawa at si Xanthocos lamang ang harapin? Bakit hindi isama ang tatlong Diyos ng Kylo Rose? Sumulyap kay Thea, ang kaluluwang espiritu ni Wait Arapat ay nanghamak ng umiti. Maaaring walang talo ang tatlong ugok na iyon sa Xanadu Realm, pero para lamang silang mga tupang naghihintay na katayin sa Hilf Realm. Si Xanthocos man o si James, kaya nilang talunin ang tatlong hanggal na ito gamit ang kanilang lakas. Tanging si Wait Arapat lamang ang maaaring tumawag sa tatlong Diyos ng Kylo Rose na mga hanggal. Marahil ay walang ibang Diyos ang makakagawa nito. Nagtaka si Thea kung bakit sigurado si Wait Ara na hindi tutulungan ng tatlong Diyos ng Kylo Rose sina James o Xanthocos. Pagkatapos, napagtanto niya na ang mga personalidad ni Xanthocos at James ang isinaalang-alang ni Wait Ara. Alam niya na hindi tatanggapin ni Xanthocos o James, bilang mga tunay na bayani ng kanilang mga kaharian, ang panghihimasok ng tatlong Diyos ng Kylo Rose sa kaharian ng Hilf. Kung hindi, lahat ng kanilang gagawin ay magiging regalo sa tatlong Diyos ng Kylo Rose at gagawin silang kanilang mga alipin. Kaya, maging si Xanthocos man o si James, maaari nilang lokohin at linlanggan ang tatlong Diyos ng Kylo Rose bago pa man makapasok sa Historical Palace. Ang tatlong Diyos ng Kylo Rose, na nahahadlangan ng kanilang pinagmulan sa Hilf Realm, ay lubos na mapipigilan sa palasyo. Hindi nila magagawang basagin ang 81 pinto. Ang isang simpleng kaluluwa ay may napakaraming pakana. Kung babalik ang tunay na landas ng Wait Ara, walang nakakaalam kung ano ang kanyang kokontrolan. Nang itinaas niya ang kanyang mga talukap at sumulyap kay Thea, biglang humajijek ang kaluluwa ni Wait Arapat. Sa katunayan, dapat kang magpasalamat sa akin. Pinaghigantihan kita. Tapos, tanong ni Thea, bumantong hininga ang kaluluwa ni Wait Arapat, dahan-daang nagsalita, sa totoo lang, mas hinahangaan ko si James kaysa kay Xanthocos. Kung makukumbansi mo siyang sumama sa akin, ang pag-abot sa kanya ng kapangyarihan ng Hilf Realm balang araw ay hindi magiging mahirap. Habang pinagmamasdan ang kaluluwa ni Wait Arapat, biglang sumangot si Thea. Susuko mo na ba? Wala sa Hilf Realm ang ambisyon ko. Mariin niyang itinaas ang kanyang ulo. Gusto ko ang buong patsek. Hindi mo kailanman maiintindihan. Iisa lang ang naiintindihan ko, sabi ni Thea, habang naglalakad lampas sa kaluluwa ni Wait Arapat na nakahalukip-kap ang mga braso. Sa ilalim ng iyong pamumuno, ituturing mo ang lahat ng mga banal na nilalang bilang mga lingkod. Hindi ko ito kayang tiisin, at gayon din ang aking asawa. Ikaw, galit na sigaw ng kaluluwa ni Wait Arapat, depende kung talagang may pakialam si James sa buhay at kamatayan mo. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 7407. Kasabay ng isang kislap ng lilang pulang liwanag, dinala ni Morgoth si Harper sa pasukan ng Zyrecia Gate sa Jodat Region. Isang bahid ng emosyon ang bumalot sa kanyang gwapong mukha habang nakatitig sa umiikot na masa ng itim at puting gas, na puno ng walang hanggang innate energy. Minsan, lumabas din siya mula sa Zyrecia Gate. Kung tutuusin, dapat sana'y isa siyang kataas-taasang Diyos ni Kylo Rose. Sa huli, siya ay naging isang kinasusuklaman na demonyo na iniiwasan ng mga banal na nilalang. Bakit kayo tumakas? Bakit hindi ninyo tinulungan ang mantikong mangingibig? Hindi ba't magkapatid kayo, nanumpa na mabubuhay at mamamatay ng magkasama? Maya-maya lang, narinig ang nagtatanong na boses ni Harper mula sa likuran niya. Huminga ng malalim si Morgoth at dahan-daang inangat ang kanyang ulo. May sarili siyang mga bagay na dapat asikasuhin, at ako naman ay may sarili. Pangit na Morgoth, ang gusto mo palang matulog kasama ako, di ba? Pang-iinis na sabi ni Harper. Sinasabi ko sa'yo, hanggang sa mahuli mo ang pumatay sa amo ko. Pumunta ako rito para tuparin ang pangakong iyan. Humarap si Morgoth sa kanya. Sa pamamagitan lamang ng pagiging nandito ni James ay maaaring makapagtuon ng buo sa pakikipaglaban sa espiritu ng kaluluwa ni Wait Arapat. Nagulat si Harper. Nagulat siya na si Morgoth ay naging napakalalim at misteryoso at mas nagulat pa na sineryoso nito ang kanyang mga pangako. Gayunpaman, tila may higit pa sa kanyang mga salita. Habang iniisip ito, tinitigan ni Harper si Morgoth. Gusto ko ng katotohanan, hindi malabong usapan.
Huwag mo akong piliting ilagay sa blacklist ng mga walang kwentang tao. Bahagyang may bahid ng kapitan ang mukha ni Morgoth. Kung gayon, magsasalita na ako ng prangka. Nag-aalala si James kay Xanthopus, sa kaluluwa ng Wait Arapath, at maging sa akin. Kaya, hindi ko siya tutulungan kung mananatili ako sa tabi niya. Sa halip, magiging pang-abala lang ako. Laban sa kaluluwa ni Wait Arapath, na mas malakas kaysa kay Xanthopus, tiyak na matatalo siya. Nanlamig ang mukha ni Harper. Hinuhusgahan mo ang isang Ginoo na may maliit na pag-iisip. Humagalpak ng tawa si Morgoth. Nako, Harper, alam mo ba ang tunay kong pagkatao? Bakit tumatakas sina Quintinus at Amos nang makita ako? Nagulat si Harper. Ito ay matagal ng tanong para sa kanya. Ang kilalang-kilalang reputasyon ni Morgoth ay talagang nakakatakot, ngunit tanging ang mga banal na nilalang ng Healthrealm lamang ang naimpluwensyahan nito. Ang isang taong tulad ni Xanthopus, Taiyi, o Emperador Tapia ay hindi matatakot, lalo na ang L.N. Quavel. Mga Diyos ni Kailoros mula sa kaharian ng Xanadu. Ako si Nihilus. Tinitigan ni Morgoth si Harper. Nang ipanganak ang Xanadu Realm, ako ang una sa 10 kabanalan na nagmula kay Zareus, na mas mataas ang ranggo kaysa kay Frana Dimmer. Biglang tumayo si Harper. Ikaw ang pang-apat na banal na nilalang na nakaalam ng aking pagkakakilanlan. Si James ang una, malamig na sabi ni Morgoth. Hindi ko makuha ang Taoismo, kaya hindi ako maaaring maging isa sa mga Diyos ng Kailoros. Gayunpaman, kaya kong lumunin ang 9 na Diyos ng Kailoros ng isa-isa. Tiningnan ni Harper si Morgoth nang may takot at hindi sinasadyang umatras. Nang makita ito, natawa si Morgoth. Tingnan mo ang reaksyon mo. Dapat naiintindihan mo na ngayon kung bakit maingat sa akin si James. Hindi mo naiisiping hinuhusgahan ko ang isang Ginoong may maliit na pag-iisip. Nakatitig kay Morgoth, ibinuka ni Harper ang kanyang bibig ngunit hindi makapagsalita. Alam ko ang gusto mong itanong. Tumalikod si Morgoth. Manalig ka, sa Healthrealm, ang taong lubos kong iginagalang ay si James. Tunay ko siyang itinuturing na isang kapatid, at maayos ang aming pagsasama. Kaya, kahit sino ay kaya kong lamunin, pero kahit kailan, James. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 7408. Habang nagsasalita siya, lumingon siya ng may masamang ngiti. Ngayon, kailangan kitang idagdag sa listahan. Hindi. Mabilis na ikinumpas ni Harper ang kanyang kamay at umatras. Hindi ko kaya, huwag. Tinanggap ko ang sumpa mo. Natural lang, tutulungan kita sa bagay na ito, mariing putol ni Morgoth. Siyempre, para rin itong makatulong kay James na maalis ang anumang alalahanin sa hinaharap. Hindi nakapagsalita si Harper. Tumangala si Morgoth nang may buntong hininga habang nagsasalita, hindi naging madali ang paglalakbay ni James. Isa akong itinakwil sa Xanadu Realm, tulad niya sa Healthrealm. Magkaugnay ang ating mga kapalaran. Magiging isang biyaya kung makikita ko siyang mamumuno sa Healthrealm at babaguhin ang mga tinatawag na patakaran. Kinakabahang napalunok si Harper habang sumusulyap kay Morgoth. Kung ganoon, bakit mo ako nagustuhan? Tumawa si Morgoth at lumingon. Dahil isa ka ring itinakwil. Tinatahak mo ang mga landas na hindi kayang tahakin ng ibang babae, gumagawa ka ng mga bagay na hindi kayang gawin ng ibang babae, at nagsasalita ng mga salitang hindi kayang bigkasan ng ibang babae. Sus Mariosep, tinapakan ni Harper ang paa niya. So, plano mo bang matulog sa akin, di ba? Tumawa ulit si Morgoth. Huwag kang mag-alala, mas tretuhin kita kaysa sa pagtrato ni James sa gobernador ng Yin. Nang magsasalita na sana si Harper, 2 sinag ng itim at puting liwanag ang sumilay sa kalangitan mula sa malayo. Humagalpak ng mahina si Morgoth, at ang kanyang malademonyo na si Bat ay biglang lumipad palabas ng kanyang kamay, tumagos sa pagitan ng 2 sinag ng liwanag at sumisid sa bubong ng isang malayong pangunahing bulwagan na may umuugong na tunog. Kaagad pagkatapos, ang 2 sinag ng liwanag ay damapo, na nagpapakita ng mga figure ni na Quintinus at Amos. Tumingin sila. Magulo, punit ang kanilang mga damit at mga katawang puno ng dugo, na parang kakatakas lang sa isang mabangis na labanan. Gayunpaman, nang makita si Morgoth, binalot sila ng takot, at tumalikod sila upang tumakas.
Kung maglalakas loob kayong tumakbo ng lampas sa abot ng aking demonyong sibat, kayong dalawang walang hiya ay mabubuwag. Nang marinig ito, sina Quintinus at Amos, nakakatakbo pa lamang, ay nanginig at huminto sa ere. Taglay ang takot, lumingon sila at lumuhad. Pagbati, nihilos. Nang masaksihan ito, nanlaki ang mga mata ni Harper sa hindi makapaniwala habang ang dalawang Diyos ng Kylo Rose ay yumuyuko ng buong pagpapakumbaba sa harap ni Morgoth nang walang pagtutol. Pinag-isipan niya kung totoo nga ba ang pagkakakilanlan ni Morgoth bilang sinihilos at kung ano ang maaaring dahilan kung bakit labis siyang kinatatakutan ng mga makapangyarihang Diyos ng Kylo Rose. Bumaba ka rito, naiinip na sabi ni Morgoth. Mas mataas ang yumuyuko mo kaysa sa akin. Sa tingin mo ba ay masyado akong mapagbigay? Habang nagsasalita si Morgoth, ikinumpas niya ang kanyang kamay, at dalawang sinag ng lilang pulang liwanag ang sumilay, tinamaan sina Quintinus at Amos at nagpabagsak sa kanila sa lupa. Nang tatayo na sana sila, muling itinaas ni Morgoth ang kanyang kamay, at dalawang banal na latigaw na napapalibutan ng lila pulang liwanag ang lumitaw, na tumama sa kanila. Ang patuloy na paghampas ay mabilis na nagpabagsak kina Quintinus at Amos, na nag-iwan sa kanila na nakahandusay sa lupa. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 7409. Matapos ang lahat ng mga taon na ito, kulang ka pa rin sa pag-unawa, pangungot siya ni Morgoth. Hindi mo ba nakitang may tao sa tabi ko? Natigilan ang dalawang Diyos ng Kylo Rose, pagkatapos ay tumingin kay Harper ng may takot bago lumuhad at yumuko. Pagbati, kataas-taasang Diyos, hampas, hampas. Muling tumama ang dalawang banal na latigo, na muling nagpatambak kina Quintinus at Amos sa lupa. Anong kataas-taasang Diyos? Saway ni Morgoth, ito ang iyong magiging kasintahan. Sa mga salitang ito, hindi lamang ang dalawang Diyos ng Kylo Rose ang mukhang nagulat, kundi maging si Harper ay napatitig kay Morgoth sa gulat. Ako, oo, ikaw, tumanggaw si Morgoth, hindi karapat-dapat na lumunin ko ang dalawang walang kwentang ito. Maaari silang gamitin bilang mga alipin sa ngayon. Pagkatapos, tumawa siya at tinapik si Harper sa balikat. Mahuhuli tayo ng ilang mga bastardo para maging alipin pagdating natin sa Xanadu Realm. Pagkatapos ay magpapatayo tayo ng mansyon at magkakaroon ng 10 o 8 anak. Teka, mabilis na ikinumpas ni Harper ang mga kamay para putulin ito. Masyadong pilipit ang Reg Along ito. Hindi ko kaya. Sumanghal si Morgoth at saka ikinumpas ang kanyang kamay. Dalawang nakakatakot na sinag ng lilang pulang liwanag ang sumipsep kina Quintinus at Amos. Kasabay ng ilang malalakas na kalabog, ang dalawang Diyos ng Kylo Rose ay walang magawang bumagsak sa paanan ni Morgoth. Ibigay mo na lahat ng meron ka. Nang makitang mukhang tulisan si Morgoth, nanginig sila sa takot at ibinigay ang lahat ng kanilang mahiwagang kayamanan at mahahalagang bagay mula sa kanilang mga espasyo. Natigilan si Harper nang makita ang napakaraming kayamanang nakasalansan sa isang maliit na bundok. Hindi siya nakapag-react ng ilang sandali. Anumang mga hinaing, hahanap kami ng paraan para maayos at dahan-dahan ang mga ito. Sa ilalim ng manipulasyon ni Morgoth, ang dalawang Diyos ni Kylo Rose, si Harper, at siya mismo ay nadala sa isang kalapit na templo. Samantala, sa loob ng historical palace, si James, sa pagtanggap sa kanyang tungkulin bilang pinangunahan ni Yanni, ang Death, sina Marius at Quintus, naghihiwalay. Sa mga pormasayon at harang hanggang sa wakas ay nakarating sila sa harap ng 81 tarangkahan. Pagkatapos lamang makapasok sa historical palace ng lubusang naunawaan ni James ang mga bentahe ng pagiging pinili. Ang unang 80 tarangkahan, na lubhang mahirap pasukin, ay lumaban sa pinagsamang pagsisikap niya, ng banal na Marius, Quintus, at Yanni. Nagkataon lang, siya ay Bell, F. Hinawakan ng trangka at ang mga gate ay bumukas ng walang kahirap-hirap. Gayunpaman, hindi nagmadali si James na buksan ang huling gate. Sa halip, tumingin siya sa paligid. James, bilisan mo, biglang pagudyok ni Yanni. Tuwang-tuwa rin sina Divine Marius at Quintus. Ang maayos na pag-usad sa historical palace ay higit pa sa kanilang inaasahan, na pumuno sa kanila ng pananabik habang tila malapit na nilang maabot ang pamamahala ng Health Realm. Tumikim si James at ngumiti, saan sa tingin mo nagtatago ang kaluluwa ni Wait Arapat sa sandaling ito? Dahil dito,
Nagpalitan ng tingin ang tatlong Diyos. Pagkatapos, tumawa ang banal na Marius. Guro, sa palagay ko ay nagtatago siya sa labas ng historical palace, takot na takot pumasok. Nawasak na rin natin ang Zanfacos. Ano kayang magagawa ng isang simpleng kaluluwa? Dagdag ni Quintus ng bahagya. Malamang ay tumatakbo na siya ngayon, di ba? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 7410. Sa tingin ko hindi, kumunat ang noo ni Yanni. Hindi ba ninyo iniisip na naging maayos ang ating paglalakbay, na parang inayos lang? Nang marinig ito, agad na natigilan sina Divine Marius at Quintus at tumingin kay James. Habang sinusuri ang kanilang paligid, ngumiti si James at sinabing, sa palagay ko, nandito lang siya kasama natin, nagmamasid mula sa isang madilim na sulok. Dahil dito, naging mapagmatsyag ang banal na Marius, Quintus, at Yanni. Biglang umalangaw-ngaw ang isang nakakatakot na tawa mula sa kawalan sa labas ng palasyo. Nakakakilabot at nakakatakot ito. James Caden, napakamapanuri mo talaga. Mukhang hindi maiiwasan ang laban natin. Nanatiling kalmado si James, ngunit ang iba ay tila tensyonado, na para bang nakaharap nila ang isang matinding kalaban. Sa sumunod na sandali, isang kakaibang imahe ang biglang sumulpat sa kanilang likuran, kasabay ng isa na namang nakakatakot na tawa. Habang naghahanda sina Yanni, ang banal na Marius, at Quintus sa pag-atake, agad silang pinanatili ni James sa kanyang espasyo. Patuloy pa ring bumabagabag kay James ang pagkamatay ni Nataihi at Emperador Tapia, at hindi na niya kayang mawala pa ang kanyang mga natitirang kapatid. Isa itong sitwasyon na may malaking panganib, at kailangan pa ring hasain ang kanilang mga kasanayan. Hindi sila maaaring isakripisyo ng walang dahilan. Maya-maya lang, muling dumaan ang mahiwagang anino sa harap ni James, dala ang isang nakakaakit na halimuyak. Kumunat ang noo ni James, may bakas ng paghihinala sa kanyang mukha. Ha 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 ha, isa pang tawa ang umalangaw-ngaw. Mabilis na itinaas ni James ang kanyang kamay at hinawakan ang imaheng nasa likuran habang dumadaan itong muli sa kanya. Sa isang malinaw na tunog, hinayla ito pababa sa paanan ni James. Noon lamang niya nakita ng malinaw ang prankster. Ito ay isang lalaking may kakaibang hitsura, may uban-ong buhok at balbas na may tong, na mukhang bata pa ngunit kakaiba ang kilos. Sa sandaling-sandaling natigilan si James, biglang umatake ang kakaibang lalaki gamit ang isang malakas na suntok, na nagpapakita ng nakalululang Waltraud power. Hinarang ni James ang atake, at ilang hakbang lamang ang nahakbang paatras bago sinamantala ng lalaki ang pagkakataong makatakas. Habang papalapit na sana si James, isang mabilis na lumalawak na nakasisilaw na kumpol ng liwanag ang biglang lumitaw sa unahan, puno ng napakalaking Waltraud power, na para bang hindi mabilang na mga mystical na nilalang ang nag-aanyaya sa kanya na sumama sa kanila para magsaya. Biglang huminto si James at maingat na pinagmasdan ang pangyayari. Bigla, may narinig na mahinang kalabog mula sa 81 gate mula sa likuran niya. Nagulat si James at agad na lumingon upang tumingin. Gamit ang isang mapaglarong pagtislap ng kanyang damit, siya casual na naupo sa mismong kinatatayuan niya. Para bang may malalim siyang napagtanto. Hindi lang siya umupo, kundi walang malay din siyang kumuha ng isang garapon ng Chaos Absinthe at uminom mula rito. Habang nasaksihan ang mga kilos ni James, ang lalaking nagtatago sa likod ng lumalawak na kumpol ng liwanag ay lalong nabalisa. Inisip niya kung may naramdaman ba si James at kung bakit bigla siyang tumigil sa paggalaw. Wala na ang awa para sa kaakit-akit na tindig. Ang mga pilak na palaso at gininto ang mga shuttle ay nagtitipon sa iisang palanggana. Nakalulungkot, maliit ang kapasidad ng aking swimming pool. Ang mga agila at aso ay walang lugar na mapaghahanapan sa tarangkahan. Matapos bigkasan ng tulang ito, iniangat ni James ang kanyang ulo at nilagok ang absinthe, na parang wala na siyang pakialam dito. Sa sandaling ito, ang lalaking bigo. Sa likod ng kumpol ng liwanag ay hindi napigil ang bamulong, ikaw ang tunay na agila dito. Ang buong pamilya mo. Sa tingin mo ba ay kaya mong sakupin ang Health Realm sa pamamagitan lang ng paggawa ng mga tula at pang-iinsulto sa mga tao? Sana. Hoy, sampa ang isda. Biglang dumagundong na parang bagyo ang boses ni James. Makikipagtaguan ka pa ba sa akin, o lalabas ka na? Bibigyan kita ng Best Supporting Useless Actor Award.